Nawalan ba kayo ng pera? Mga registered users ng GCash. Kung kayo nawalan, abay makinig kayo Para po malaman natin ang dahilan yan, nandyan na po si GCash. Si Ma'am Hilda Makilan ng GCash. Ma'am Hilda, magandang umaga. This is Aljo Bendijo sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga sa iyo, Aljo, at sa ating mga tagapakinig ngayon. Salamat sa pagkakataon. Ma'am, ano pong nangyari? Doon daw sa pagkawala ng 80 mil, tama ba? Na GCash sa e-wallet ni Pokwang. Okay, so Aljo, ganito. Opo. Over the weekend, kukwentuhan muna kita, no? Okay. So ngayon, over the weekend, ang una muna namin ginawa ay we prioritize yung handling ng ating customers, lalo na po yung impacted ng product issue na tinatawag namin na send ang pao. Ang importante po dito is naayos natin to kaagad within 24 hours, wala pong nawalan ng pera. So gusto rin po namin humingi ng dispensa kasi ngayon lang po kami nandirito sa radio show nyo, no? Oh. Kailangan po kasi unahin natin yung customers at dahil regulated po kami ng BSP, kailangan po muna namin mag-report sa kanila. So, Aljo, ang nangyari kasi base sa initial investigation namin at lalo na yung report namin sa BSP, meron kaming product issue. Ito yung tinatawag nating send ang pao. So, nung November 8 pa lang, nakikita na natin nung gabi na meron po tayong spike sa transaction ng product natin na send ang pao. Okay. Ang send ang pao po kasi, ito yung feature ng GCash kung saan ka pwede magpadala to several people bilang aguinaldo. So, ngayong Pasko, ito po ay produkto, no, na pwede po nating magamit. Okay. Pero, sa feature na to, pagka ginamit mo yung send ang pao, dumadaan pa to sa several proseso. Okay. Yung proseso na to involves na ilalagay yung pera na yun sa temporary wallet. So, dun po sa GCash, pag nag-send ang pao ka, mapupunta po yung pera dun sa temporary wallet, ito ay lalabas lamang pagka kinolekta mo na. Kunyari, ikaw yung recipient, sige, tatanggapin ko ang aguinaldo, dun lang po yan lalabas, no? So, nasa system po ang pera. Ngayon, nung November 9 ng umaga, nakaka-receive na rin kami ng complaint at mga tawag na bakit daw sila may send ang pao na transaction. So, sa pagkakataon na to, nakita namin na hindi nga nagtutugma yung number ng laman noong temporary wallet na yon. Bakit may laman pero wala namang nagke-claim, no? So, kami ay nag-imbestiga. So, sa investigation namin, walang phishing, walang data breach, wala ding account takeover. Ito ay product issue. Meron pong mali. So, ang una po namin ginawa is ito na yung tinatawag nating reconciliation process. Okay. Doon sa mga hindi naman po gumawa ng transaction, ibinalik ang pera agad within 24 hours. Nakikita po kasi natin yan sa system natin. Ito po ay na-address na natin noon pa at na-reconcile na po ang mga balanse. So wala pong nawalan ng pera. Okay. Bakit hindi mo na dinown yung programa na yan kung may issue pala? Yung send ang Tama pao na po. yan. Opo. Okay, tama naman po, no. So actually doon sa investigation namin, no, nakita natin switch off na po natin to kaagad para ma-reconcile po natin. So switch off po namin 'yan. Okay. So, naibalik ba yung pera nung mga nag-post sa social media katulad ni Miss Pokwang? At yung iba pa? Yes po. Okay. Ayun po ang una po namin ginawa, Ma'am, is to make sure opo. na naibalik. Ito lang po, kasi kinakailangan talagang safe, ika nga, no, sa mga scammer, kung sino-sino man na pwedeng magmanipula dyan sa GCash na yan. Kahit ako po, dyan po ako nagtatransact minsan. Ano po Salamat. ginagawa po ninyo mga security features pa, mas pinaigting pa, para hindi po manakaw yung pera? Yun po ang concern ng ilan nating mga users. Okay po, tama po 'yan. Opo. Alam mo naman, dahil naman po maigting ang aming proseso, gaya po ng sinabi ko sa iyo earlier, nakikita po namin yung galawan na yan. Okay. From detection, investigation,
and reconciliation. Yan naman po ang ginagawa ng digital. Nakikita nyo lahat ang galawan so that naa-actionan nyo yan kaagad. Patuloy din namin pinaiigtingan aming security dahil meron din po tayong mga challenges, di ba po? So patuloy kami nakikipag-cooperate din sa ating mga investigators na to ensure that we also pursue yung mga scammer. Pero dun sa technology po namin, marami din kami nire-roll out na feature to ensure security din po. At part na rin yan ay ang education campaign na kailangan din po alam ng ating mga users ano po yung mga protocol. Hindi po tayo dapat nag-share ng MPIN, ng OTP, hindi po tayo pumupunta sa mga sites na merong phishing at hindi rin po tayo nag-click ng kung ano-ano pong link. Okay. Abiso na lang po sa taong bayan, lalo na sa inyo pong mga user, kliyente po dyan sa GCash. Go ahead, ma'am. Okay. So, wala pong nawalan ng pera. Gusto po namin na iparating na in 24 hours ito po ay na-address at naibalik ang kanilang pera, lalo na dun sa mga nagko-complain dahil po sa aming maiting na proseso at infrastructure from detection, investigation, and reconciliation. Ito po ay naaayos po namin lahat. So nandirito lang po ang GCash at patuloy kami magsisilbi at mag-provide ng accessible financial services para sa ating mga kababayan. Yun lang po. Okay. Thank you, Ma'am Hilda Makilan, ang tagapagsalita ng GCash. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Si Yusek Alexander Ramos ng DICT. Yusek, good morning. Hi, good morning. Opo, Second round tayo. wala daw nawalang pera. Nagka-problema lang doon sa Send Ampaw, sabi ng GCash, sir. Well, they have to explain that to the Okay. public. They have to show us the details Oho. kung gusto nila mapaniwala kami, no? Kasi whatever details they have, wala ho nakakarating sa amin and we will only hold the information na naisubmit sa amin ng mga complainants. Yun ho ang aming pinag-aaralan. Okay, sige. Ano ba talaga ito nangyari? May glitch or may breach? Ang makakapag-explain yan talaga, kung mag-surface at least si Pokwang, kasi siya may pinakamalaking impact, at yung GCash, pakita nila na line by line, ano talaga ang nangyari. Okay, thank you po, Yusek Alexander Ramos, sir. Thank you so much.